Zarina POV. Zarina, tawag ka na sa stage. Kinalbot ako ng aking katabi nang mapansing hindi pa ako tumatayo sa aking upuan. Balisa akong tumayo at saka naglakad papaakyat ng stage. Nakipag-shake hands ako sa mga dean, at ilang opisyal ng paaralan at saka nagpasalamat. Congratulations, sabi sa akin ni Simon nang matapat na ako sa kanya para makapag-shake hands rito. Thank you po, Mr. Silvestre. Sarkastiko kong pagpapasalamat sa kapilit ng umiti. Bumitaw na ako rito saka naglakad pababa ng stage. Iwasan gusto mo, pagbibigyan kita. Natapos ang row namin nang hindi ko tinitingnan si Silvestre na nasa stage. Nakatitig lamang ito sa may bandang pwesto ko sa hindi malamang dahilan. Dahil ba magaganda ang mga katabi ko? Edi landiin niya, paki ko ba? Kaloka tong anak ni Mr. Shooter. Grabe makatitig dito, pwede naman akong lapitan eh. Hek-hek niya, napairap ako sa kawalan ng marinig ang sabi ng aking katabi, na halatang may gusto sa tatay ng anak ko. Tatay ng anak ko yan which, mataray na bulong ko na hinihiling ko'y walang nakarinig noon. Kahit na ba alam na nila na jaunties ako, ay mapagkakamalan pa rin akong asyumera. Tumawa ang katabi kong sa tingin ko'y pangalan ay Maureen. Luka Katay, wag ka asyamera. May kumakalat daw na may girlfriend daw yan dito sa eskwelahan natin. Nakita ko pa sila nung minsan sa isang parke malayo rito na magkasama, sabi ni Maureen. Parang nagpantig ang aking tenga nang marinig ang kanyang sinabi. Imbes na sabunutin ko ito ay peke akong ngumiti. Sino daw ba iyon? Ano daw pangalan? Marinig ko lang ang sagot nito, ay masasabunutan ko ang babae niya. How dare he get me pregnant tapos mambababae lang siya? Hyacinth Alteza. Hyacinth Alteza. Ayos basta Hyacinth ang pangalan niya. Kaloka, swerte niya. Altezo, pagtatama ko sa apelyido nito. Tumawa na lamang itong si Maureen saka humarap sa stage, at nagpakyut pa kay Silvestre. Para akong nawalan ng gana nang marinig ang sagot niya. Bakit? Bakit nila nagawa ito sa akin? Napakatarantado mo Silvestre. Bakit sa lahat ng papatulan mo ay ang kaibigan ko pa? Walang palem akong umalis sa aking upuan, at saka dire-diretsyong lumabas papunta sa labas ng venue, at saka doon umiyak. Brad, mas lalo kang pumapangit kapag umiiyak, kaya tumigil ka na dyan. Lumingon ako sa kung saan nanggaling ang boses na iyon, at nakita ko ang aking kapatid na si Kaiser. Hindi ko napigilan na yamakap sa kanya at roon umiyak. Kuya, bakit ganun? Hindi ba ako enough para lokohin niya ako ng ganito? Humiwalay ako sa yakap, at nakitang kumunat ang kanyang noo. Si Simon ba Zarina? Tanong nito. Tumango ako bilang sagot. Ngumiti ito sa akin at ginulo ang buhok ko. Magtiwala ka lang sa kanya, aniya saka naglakad paalis. Ngumiti ako ng mapait sa kawalan. Dapat ba talaga akong magtiwala? O nasa limitasyon na ako? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-assume na mayroon ba talaga sa amin, o napaglalaroan lang ako. Zarina Monet. Lumingon ako sa kung saan ito nanggaling ang boses na iyon, at nakita ko si Simon na seryosong nakatingin sa akin. Ano po sir? Tanong ko rito. Hindi ito sumagot agad, kaya tumalikod ako dito, saka naglakad uli sa hallway ng kanyang kumpanya, dahil dito ako nagtatrabaho. Why is he even here at this floor? Napairap ako nang tawagin ako nito ulit. Love, pero hindi ako lumingon. Love, pagtawag nito ulit sa akin. Love, are you avoiding me? Hawak nito sa aking braso, saka ako hinela paharap, pero hindi ako nagpatinag at pilit na tinanggal ang braso ko mula sa kanya. Hindi po ako lilingon sa iyo hanggang hindi mo po ako tinatawag sa pangalan ko. May sarili po akong pangalan, seryoso kong sabi, at saka naglakad ulit. Zarina Monet, nangingibabaw ang boses na sabi nito. Para akong nakaramdam ng matinding kaba nang tawagin niya ako sa aking pangalan. Humarap ako rito at pilit itinago ang kaba. Ano, may sasabihin ka po ba sir? May galang sa tono ng aking pagsagot. Wala, sagot nito. Tumalikod na ako saka pumunta na sa cubicle ko, at nang mag-vibrate ang aking cellphone ay tiningnan ko kung sino ito. Khalil calling. Oy Khalil, napatawag ka, bati ko dito. Ang init ata ng ulo mo babe. Relax ka lang.
Itatanong ko lang kung ilang ounce ang ilalagay kong tubig sa bote ni Atchayes at ni Stasi, tatawa-tawang sabi niya. Napailing na lang ako sa kanyang kalokohan, pasaway talaga, 6 ounces lang, Khalil. Huwag kang gagawa at magtuturo ng kalokohan sa mga bata ha. Maluko ka pa naman. Biro ko. He laughed. Of course babe. See you later. Love you. Anya. Love you too. Saka ko pinatay ang tawag. Napailing na lang ako sa napangiti sa kawalan. It's been 3 years, and now I am happy with my children and Khalil. I never thought this day would happen. Yung magkakabati kami ni Khalil, at makilala niya si Stasi at Atchayes. 3 taon na rin ang lumipas simula nang maghiwalay kami ni Simon at ngayon, nagkabati kami ni Khalil at nagkaroon ng isa pang anak na si Cadence. Pagka-uwi ko, ay sumalubong sa akin ang aking mga anak na samobra sa dungis. Hoy Khalil, ano bang ginawa mo sa mga anak ko? Inis na sigaw ko kay Khalil na mukhang nasa kusina ngayon, at nagluluto ng hapunan. Mommy, Khalil just made Cadence cry. Sumbong ni Atchayes sa akin sa katumingin ng masama kay Khalil na ngayon ay nakasandal na sa pader, at nakataas ang kamay. Sinaman ko ito ng tingin. What? Inosenteng tanong nito. Wala, lumayas ka dyan at magluto na lang, masungit na sabi ko sa kabinuhat si Cadence na nasa crib, at naglalaro ng toys niya. Hi, kailan mo ba ako tatawagan na daddy, ak? Hindi naman kita daddy, bakit kita tatawaging daddy? Seryosong tanong ni Ak sa kanya. Napailing na lang ito saka naglakad paalis. Stas, Ak, go with Khalil, he will buy ice cream on the grocery store. Dali, utos ko sa aking mga anak, kaya nagsiliwanagan ang kanilang mga mukha, at agad nagsikapit sa mga paa ni Khalil at hinela na ito. Kung sanang nabubuhay lang si Yeng, edi sana naabutan niya kung paano lumaki si Cadence. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay agad kaming nag-usap ni Khalil sa sala. Nakita ni Atchayes ang kanyang ama sa supermarket kanina, Zerina. Tinatanong niya kung bakit kamukha niya daw, aniya. Napahinga ako ng malalim. Alam kong darating talaga ang oras na magkikita at magkikita sila. Nakita kayo niya? Tanong ko. No. Buhat niya ang anak niya, habang ang kanyang kasamang babae ay namimili, maingat na sabi nito. May pamilya na pala siya, pero malakas pa rin ang loob niyang mamangka sa dalawa. Ang kapal din talaga ng apog nun tawagin akong love, may anak na pala. Zerina, tama pa ba ito? Tahimik na sabi niya. Roon na ako napatingin at napatanong sa kanya. Anong tama pa ba ta? Tanong ko dito. Zerina, kaibigan kita at nakita ko kung paano mo pinalaki ang mga anak mo. Alam kong masaya sila dahil may nanay sila na katulad mo, at tito na katulad ko, pero alam ko at alam mo sa sarili mo na darating ang time na hahanap at hahanapin nila ang kanilang ama, lalo na si Atchayes, aniya. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Am I selfish enough? Gusto ko lang naman na protektahan silang dalawa, muntik na silang mawala sa akin noon, at hindi ko na makakaya pang mawala sila ng tuluyan. Lalo na at wala naman siyang nagawa noong time na naghirap ako, dahil lang sa trabaho niya. Umiling-iling na lang ito saka naglakad na paalis. What? Hindi ba ay tama naman ako? Kung siya rin lang pala ang dahilan ng pagkapahamak ng mga anak ko, ay mas pipiliin ko na lamang na magpatuloy na lumayo sa kanya. I can't risk my children's safety just for my own happiness. Yes, I still do want my children to see their father but not now, ngayon na hindi ko pa sigurado ang kanilang seguridad. Napabuntong hininga ko, saka tumayo mula sa kama at pumasok sa kwarto nila Ak at Stas. Hindi ko mapigil ang hindi mapatitig sa dalawa. They both inherited their father's looks except for Stas' eyes, it is the same as me. At least she got one from me. Mommy, do you need something? Mukhang nagising ko ata si Ak sa pagbukas ko ng pintuan kanina. I smiled at him. None anak. Go back to sleep. I just visited you to see if you still play your gadgets. I said and kissed his forehead and turned off their lamp and left their room. Flashback. Galing akong hospital at ngayon ay pauwi na ako sa penthouse ni Simon, kasama ang mga pinadala nitong bodyguard sa akin. Siguradong matutuwa siya pag nalaman niya ang sasabihin ko. Triplets ang anak namin.
Papasok na sana ako sa penthouse, nang biglang may tumawag sa akin. Si Yeng lang pala. "Oh Yeng," bungad ko. "Alam mo ba kung nasaan si Hyacinth? Nandito ang tita niya sa amin." Yung Matt Array. Pusa ako ang sinisingil sa utang ng pamangkin niya, nagpapanik na aniya mula sa kabilang linya. Hindi man, haha, teka buksan ko lang ang pinto. Huwag mong ibababa ang tawag. Diretso akong naglakad papunta sa sala, at nagulat ako sa bumungad sa akin. "Anong kababuyan ta?" "I think alam ko na kung nasaan siya," mahinang sabi ko. Ni hindi ko maramdaman ang palad ko sa aking nakikita ngayon. "Nandito siya sa penthouse," I said while my eyes are still on what I am currently looking at. Pinatay ko ang tawag saka naglakad papunta sa may bar stool, kung saan makikita ang view sa sala. Hindi pa rin nila ako napapansin. Hanggang ngayon kaya prente lamang akong nakaupo sa bar stool, at umiinom ng Yakult. Hindi ka paniwala ang bagay na ito, ngunit kailangan kong kumalma dahil buntis ako, at kailangan kong mag-ingat. "Love," anang Simon nang mapansin ang presensya ko. "Ay, mabuti naman at napansin niyo na ako, hindi ba bes? Tapos na ba kayo? Kapag hindi pa, sige lang manunood lang ako't ipagpatuloy ang ginagawa niyo." Sarkastiko kong sabi kay Hyacinth na nakangisi sa akin, babaeng nagbabanal-banalan. Tinulak ni Simon si Hyacinth kaya ito napaupo sa sahig. Lumapit ito sa akin at sinubukan akong hawakan, pero ngumisi ako sa kanya at umilag. "Don't you dare touch me with those filthy hands, Silvestre," mariin na sabi ko habang nakangisi pa din. "Baby naman, hindi ba natin itutuloy ang lovemaking natin?" Anang Hyacinth na maharot kay Simon. You shut up, malandi," galit na sabi ni Simon kay Hyacinth. Tumawa ako ng may halong pagkasarkastiko, "Oo nga naman Simon. Bakit hindi niyo ituloy ang paglalambingan ninyo ng best friend ko? Manunood lang naman ako sa inyo, wag kayo mag-alala hindi ko kayo bibidyohan, at epopost sa social media, pagbibiro ko pa." Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tapang ko ngayon, at nasasabi ko lahat ng ito. "Zerina," banta ni Simon. "What? Gusto niyo bang mapag-isa? O sige aalis muna ako. Simon tawagan mo na lang ako kapag tapos na kayo. Magpapasama muna ako sa mga bantay ko," sabi ko. Akma itong susunod sa akin, pero pinigilan ko ito. "Hep, wag kang susunod, baka magtampo ang best friend ko sa'yo." "Sige ka," pananakot ko rito sa katatawa-tawang naglakad, pero bago ako lumabas ay naalala ko ang sinabi ni Yeng sa akin. "Ay saka pala Hyacinth, yung tiyahin mo sumugod kila Yeng at siya ang sinisingil sa mga utang mo, magpabayad ka na lang kay Simon ko, para makapagbayad ka na. And balaan ko kayo ha, baka sumugod dito si Yeng. Mag-ingat kayo ha, lalo ka na Hyacinth, nananakit yun ng ahas tsaka mangingisda." Ngumisi ako sa kanila. Unti-unting lumabas ng penthouse. Saka ko lang naramdaman ang sakit. "Pucha, masakit pala no, Fred?" sabi ko sa bodyguard ni Simon na madalas kong nakakausap pag nababagot ako. "Yung ano ma'am?" tanong nito sa akin. "Yung pa ako, haha. Syempre yung puso ko." "Ikaw naman Fred," sabi ko. Ni hindi ko alam kung bakit wala pa ring tumutulong luha. Pero isa lang ang alam ko. Masakit. Sumusunod lamang sila. Ako habang naglalakad kaming tatlo ni Fred at Rogelio sa lansangan. Hindi nila ako pwedeng iwan. Ayaw ko naman na mawalan sila ng trabaho. Nang mapunta kami sa parke ay umupo ako sa bench. Kami lamang ang tao dito, at tanging iisa lamang ang ilaw na nagbibigay ng liwanag dito. "Manong Rogelio, balikan nyo na lang ako dito after 1 hour. Kumain muna po kayo ni Kuya Fred," pakiusap ko sa mga ito. Nag-aalangan pa ang mga ito, ngunit sa huli ay wala rin silang nagawa at umalis. "Iyak mo lang yan Zerina. Anong ginagawa mo dito Khalil?" tanong ko dito. "Obvious ba? Di aaluhan ka." Aniya. "I don't need you," pagtataboy ko dito. Imbes na umalis ito ay umupo ito sa tabi ko. "You did great Zerina. Tama lang ang ginawa mo Zerina. You are strong. Pero minsan nakakainis na malakas ka. Kasi hindi man lang kita maalo." Tumawa ito sa kaginulo ang buhok ko. "Ano ba, Mata Reyna?" sabi ko dito. "Dapat lang talaga na naghiwalay tayo noon Zerina. Kasi mas deserve ka niya."
Pero he is not a man enough. How can you say, he won't cheat at me kung he is a man enough? He should know what's right and wrong. Pero choice niya yun. Choice ng lalaki yun. Hindi ko nilalahat. Pero mayroon at mayroon talagang lalaki na pipiliin na gumawa ng ikakasakit ng babae. Para lang sa sariling pangkasiyahan. I don't force him to give his all time to me. I want his priority to be himself first. His self-happiness. Ayokong ipagkait iyon, pero sana naman hindi sa maling paraan, hindi yung gagamit o magpapagamit pa siya ng ibang babae, para sa kasiyahan niya. Pwede naman yung mga kaibigan niya. Why don't he just travel with his friends? I would let them enjoy, dahil alam kong hindi sa lahat ng oras, ako dapat. Dahil first thing first, his self, kahit pangalawa o pang-ilan lang ako, dahil bago ko pa siya makilala, sarili niya at anino niya na ang kasama niya. Hindi ko naman siya hinahayaan na maubos ang sarili niya ng dahil sa akin. Dahil ganun din ako, pero sadyang ganun ang buhay ano. Pag ayaw ni Tadhana sa ipinana niya, ipapana niya sa iba. Saka ko naramdaman ang kanyang yakap na nakapagpabagsak sa aking mga luha. Bakit ganun? Bakit ganun, Khalil? Hindi ko siya hinayaan na maubos niya ang sarili niya sa akin, pero ako, ubos nang hindi ko man lang namamalayan, hikbi ko. Hindi ko naman siya tinanong kung bakit siya umiiwas sa akin noon kasi alam ko naman na may sarili pa rin siyang privacy. Pero dapat pala tinanong ko na noon pa no. Para nakapag-ready man lang ako ng sarili ko, hinaplos ni Khalil ang aking likod na mas lalong nakapagpaiyak sa akin. Mas lalo akong napaiyak nang makaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan. Saka ako tuluyan binalot ng dilim.